Hi, salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel, ang asawa kong tinitingala ng lahat. Ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Kabanata 4491. Kung may pagpipiliin lang siya, ayaw. Sanang bumaban ni Archfiend Antigonus sa level ni Yvette, pero masyadong matigas ang ulo nito, kaya wala na siyang nagawa. Pinagpatuloy niya ang pagbabasa ng chant hanggang sa unti-unting mamuti ang mata at tuluyan niya ng mag-ayuma si Yvette. Sa wakas, nakumpleto na niya ang mind control spell. Nakalimutan ni Yvette ang lahat ng nakaraan niya at ang alam niya lang sa ngayon ay isa siya sa mga alagad ni Archfiend Antigonus. Yumuko siya rito at magalang na sinabi, "Master." Masaya si Archfiend Antigonus sa nangyari, kaya abot-teng ang ngiti niya. Nang sumagot, "Bumalik ka sa mainland at pabagsakin mo ang lahat ng gustong kumalaban sa Fiend Race." "Opo, Master." Sa Imperial Sky Palace, kalat na ang balitang pinapahanap ni Archfiend Antigonus si Daryl Darby bilang kapalit ng Ancient Ancestor, kaya naman tinipon ng Nine Heaven Emperor ang mga opisyal para pag-usapan kung ano ang dapat nilang gawin. Sobrang namumutla ang Nine Heaven Emperor habang nakaupo siya sa kanyang trono, kasalukubang na kay Archfiend Antigonus and Fairy Soul ng Ancient Ancestor, at sobrang laking kahihiyan nung para sa buong godly region. Tinignan siya ni Empress Nua na nakaupo sa tabi niya. "Senior Sister." Tumingin ang Nine Heaven Emperor kay Empress Nua ng balisang nagtanong, "Sa tingin mo, bakit kaya gustong makuha ni Archfiend Antigonus si Daryl Darby bilang kapalit ng Fairy Soul ng Ancient Ancestor?" Galit na galit ang Nine Heaven Emperor, pero hindi niya rin alam kung anong gagawin niya. Gusto niya sanang sumugod sa Sealed Fiend Mountain, ngunit natatakot siya na baka mas mapahamak lang ang Ancient Ancestor, kaya pinigilan niya ang sarili niya. Higit sa lahat, kung gustong makuha ni Archfiend Antigonus si Daryl, ibig sabihin, sobrang importante nito, at kung isusuko nila ito ng ganun-ganun, mas lalakas lang ang Fiend Race. Hindi ganun kadali ang mga bagay sa ngayon. Nakuha na ni Archfiend Antigonus ang Fairy Soul ng Ancient Ancestor, ibig sabihin, mas malakas na siya ngayon. Pero bakit hinaghanap niya pa rin si Daryl Darby? Sa tingin ko, may kinalaman ito sa naging hula ng Holy Sky Stone. Huminga ng malalim ang Nine Heaven Emperor at pagalit na sumagot, "Yun din ang naiisip ko. Pero nakita mo naman kung anong nangyari, di ba? Kahit anong pilit natin, ayaw magsalita ni Daryl." Maisip pa lang ng Nine Heaven Emperor si Daryl, kumukulo na ang dugo niya. Paano ko kaya mapagsasalita? Yung lalaking yun. Nagbuntong hininga si Empress Nua, at nag-aalangang sumagot, "May tayansa rin na baka wala talagang alam si Daryl Darby. Tandaan mo na nasa mainland siya noong oras na binuksan ni Archfiend Antigonus ang Holy Sky Stone." Medyo napahiya ang Nine Heaven Emperor sa sinabi ni Empress Nua. "Panipi, kung ganun, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin?" "Gagawin natin yung sinabi nila." Walang pagdadalawang isip na nagpatuloy si Empress Nua. "Importante ang Fairy Soul ng Ancient Ancestor, kaya kailangan nating gawin ang lahat para mabawi yun, pero syempre hindi natin pwedeng gawin ang lahat ng gusto nila, dahil kung ganon, magiging madali na lang sa kanila na kontrolin tayo." Habang nagsasalita, tumingin si Empress Nua sa mga opisyal na nasa baba. "Panipi, dalhin niyo rito yung disipulo ng Fiend." "Opo, Empress Nua." Wala nang sinayang na oras ang mga opisyal at nagmamadali silang lumabas. Hindi nagtagal, bumalik sila kasama si Blaze. Dahil hindi niya nadakip si Daryl sa mainland, kinailangan ni Blaze na pumunta sa Sky Palace ng mag-isa para sabihin ang mensahe ni Archfiend Antigonus. Pagkapasok niya sa palasyo, lahat ay nanlilisik ang mga tingin sa kanya. Pero hindi nagpatinag si Blaze, at nakangiti pa siyang humarap kay Nine Heaven Emperor. "Nakapagdesisyon na ba kayo? Ang kailangan niyo lang gawin ay ibigay sa akin si Daryl Darby, at ibabalik namin sa inyo ang Fairy Soul ng Ancient Ancestor." Sisigot na sana ang Nine Heaven
Emperor nang biglang masalita si Empress Nuwa. Deal. Tumingin si Empress Nuwa kay Blaze at nagpatuloy, pero kakailanganin ka pa namin. Hindi inaasahan ni Blaze na bigla siyang sasampalin ni Empress Nuwa. Sinubukan niyang umilag pero dahil sobrang lakas ng kapangyarihan nito kumpara sa kanya, tumilapon siya. Thump. Patayo pa lang sana si Blaze nang muli siyang atakihin ni Nuwa. Noong tuluyan na siyang nanghihina, kinuha nito ang pagkakataon na i-block ang kanyang Fin Soul. Kabanata 4472. Maging ang Nine Heaven Emperor at ang mga ibang opisyal ay hindi makapaniwala sa nasaksihan nila. Anong gustong mangyari ni Empress Nuwa? Ang fairy soul ng ancient ancestor ay nasa Fiend race, at kung may mangyayari sa taong pinadala nito, hindi kaya mas mapapahamak lang ang fairy soul. Ikaw, tinignan ni Blaze si Empress Nuwa, at kahit na hindi na siya makagalaw, pinilit niyang magmukhang kalmado. Anong ibig sabihin nito? Ang ayos-ayos kong pumunta dito para sabihin sa inyo ang mensahe ni Archfiend Antigonus, tapos gaganituhin mo ako. Hindi ka ba natatakot na may mangyaring masama sa fair soul ng ancient ancestor kapag sinaktan mo ako? Kilala ni Blaze si Empress Nuwa kaya alam niyang hindi ito paligoy-ligoy kung magdesisyon. Ibig sabihin, matagal na nitong pinaplanong kalabanin ang Fiend race at ngayong nandoon siya, ay nakakuha ito ng magandang pagkakataon. Kung ganun, delikado ang buhay niya. Nanlamig ang buong katawan ni Blaze. Huwag kang mag-alala, ngumiti si Empress Nuwa, at mapang asar na nagpatuloy, hindi naman kita papatayin, hihiramin ko lang ng pansamantala ang identity mo. Nakapag-desisyon na siya, ibublock niya ang Fiend spirit ni Blaze, at gamit ang kanyang fairy soul, gagayahin niya ang anyo nito at haharap siya kay Archfiend Antigonus. Sobrang delikado ng gagawin niya. Sa gagawin niya, sobrang manghihina ang kapangyarihan niya at sa oras na may mapansing kakaiba si Archfiend Antigonus, mahihirapan siyang bumalik sa tunay niyang katauhan ng ganon. Ganon na lang, pero wala na siyang pagpipilian. Wala silang kaalam-alam sa kung ano ang lumabas sa hula ng Holy Sky Stone, pero ngayong hawak ng Fiend race ang fairy soul ng ancient ancestor, sobrang dehado sila, kaya wala nang magagawa si Empress Nuwa kundi ang isugal ang buhay niya. Kunin ang katauhan ko. Napalunok na lang si Blaze sa sobrang panik. Kung ganon, nagtinginan ang Nine Heaven Emperor at ang ibang mga opisyal, na parabang hindi sila makapaniwala sa narinig nila. Anong sabi ni Empress Nuwa? Gusto niyang hiramin ang katauhan ni Blaze. Bakit, senior sister? Ibig mong sabihin, hihiramin mo ang katauhan niya tapos ikaw ang babalik sa Fiend race para mag-intel. Iisang master lang ang nag-train sa kanila, kaya nakutuban kaagad ng Nine Heaven Emperor ang plano ni Nuwa. Tumungo si Nuwa, kailangan kong gawin yun, kundi habang buhay nila tayong paiikutin. Ito lang ang naiisip kong paraan para malaman ko kung ano ba talagang plano nila. Hindi alam ng Nine Heaven Emperor kung anong magiging reaksyon niya sa sinabi ni Nuwa. Tumayo siya at umiling. Hindi kita hahayaang gawin yan. Sobrang delikado ng plano mo. Hawak na ngayon ng Fiend race ang fairy soul ng master natin at hindi ko pwedeng hayaan na makuha rin nila ang sayo. Hindi mapakali ang Nine Heaven Emperor. Posible naman talagang magtagumpay si Empress Nuwa, pero wala na ring pinagkaiba ang gagawin nito sa isang tigring tinanggalan ng kuko o sa isang langaw na tinanggalan ng mga mata. Sa oras na malaman ni Archfiend Antigonus ang gagawin nito, mas mahihirapan lang sila. Higit sa lahat, para ng magkapatid ang Nine Heaven Emperor at si Empress Nuwa, kaya hindi niya ito hahayaang mapamak. Hindi, Empress Nuwa, masyadong delikado ang plano mo. Kapag may nangyaring masama sa'yo, lalo lang magkakaproblema ang godly region. Huwag, Empress Nuwa, kanya-kanyang pigil ang iba pang mga opisyal. Ngunit nakapag-desisyon na si Empress Nuwa kaya ngumiti siya at sumagot. Ito lang ang naiisip kong paraan at wala na kayong magagawa para baguhin ang isip ko. Dahil dito, huminga ng malalim ang Nine Heaven Emperor. Sige, pero ako ang gagawa.
Kabanata 4473. Hindi pumayag si Empress Nuwa. Ikaw ang Nine Heaven Emperor, ang pinuno ng Godly Region. Kailangan ka ng Imperial Sky Palace kaya hindi ka pwedeng umalis. Alam niyang hindi niya na talaga makukumbansi si Empress Nuwa, kaya napahinga na lang ng malalim ang Nine Heaven Emperor. Tumingin si Empress Nuwa kay Blaze. Panipi, Blaze, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung ayaw mong kunin ko ang identity mo, sabihin mo sa akin ang totoo anong sinabi ng Holy Sky Stone. At anong kailangan nyo kay Daryl Darby? Alam naman ni Empress Nuwa na kahit anong mangyari ay hindi magsasabi ng totoo sa kanya si Blaze, pero nagbaka sakali pa rin siya sa huling pagkakataon. Kagaya ng inasahan, galit na. Sumagot si Blaze, "Huwag mo nang sayangin ang oras mo sa akin. Hinding-hindi ko tatraderin ang Honorable Archfiend. Alam ko naman na malalaman niya kaagad na hindi ako yon sa oras na ginawa mo yung plano mo." Magaling, nakangiting sagot ni Empress Nuwa. Kung ganun, wala na pala tayong kailangang pag-usapan. Nilabas ni Empress Nuwa ang kanyang enerhiya at hinawakan ang ulo ni Blaze. Kailangan niya itong patulugin dahil kahit na nablock niya na ang Fiend Soul ni Blaze, nakakapag-isip pa rin ito at yon ang humahadlang sa pagkuha niya sa katawan nito. Arg! Sigaw ng sigaw si Blaze sa sobrang sakit. Hindi ka magtatagumpay. Empress Nuwa, malalaman ng Honorable Archfiend na hindi ako yon. Hindi ka magtatagumpay. Pero parang walang naririnig si Empress Nuwa at nagpatuloy lang siya sa ginagawa niya. Hindi nagtagal, nagdilim ang kalangitan ng Imperial Sky Palace at tuluyan nanghina ang katawan ni Blaze. Sobrang tahimik ng lahat habang pinapanood ang mga nangyayari. Bandang huli, nakatulala na lang si Blaze. Indikasyon na tuluyan na siyang nakuha ni Empress Nuwa. Pagkatapos, may mga ilang chant na sinabi ni Empress Nuwa hanggang sa nagliwanag ang katawan niya at lumipat ang kanyang fairy soul sa katawan ni Blaze. Nang matagumpay na siyang makalipat sa katawan ni Blaze, dahan-daang damilat si Empress Nuwa at humarap sa Nine Heaven Emperor. Tapos na, pupunta ako kay Archfiend Antigonus. Ihanda niyo na si Daryl Darby bilang kapalit. Tumalikod si Empress Nuwa para umalis. Senior Sister, habang nakikita niyang papalayo si Empress Nuwa, lalong kinakabahan ang Nine Heaven Emperor, kaya hindi niya napigil ang tawagin ito. Mag-ingat ka, habang ang ibang mga opisyal naman ay magalang na yumuko sa kanya. Sobrang nakakabilib at nakakataas ng respeto ang ginawa ni Empress Nuwa. Alam nito na maaring ang maging kapalit ng hakbang na ginawa nito ay ang sarili mismo nitong buhay, pero hindi ito nagpakita ng kahit anong takot magapi lang nila ang Fiend Race. Bilasan niyo, nang mahimasmasa ng Nine Heaven Emperor, nagmamadali niyang sinabi sa mga diwatang nakapaligid sa kanya, "Panipi, dalhin niyo ang katawan ni Empress Nuwa sa isang ligtas na lugar. Bantayan niyo siya ng maigi at siguraduhin niyong walang ibang makakakita sa kanya, dahil wala ang fairy soul ng katawan ni Empress Nuwa. Sobrang hina ng katawan nito at pwedeng-pwede itong mawasak ng isang kampan ng Fiend." Opo, kamahalan. Nagmamadali ang mga diwata na kinuha ang katawan ni Empress Nuwa para ilabas sa Imperial Sky Palace. Mag-era, pagkalabas ng mga diwata. Tumingin naman ang Nine Heaven Emperor kay Master Mag-era. "Pumunta ka sa Sky Prison, at dalhin mo dito si Daryl Darby. Ihanda niyo na rin ang lahat at kunin niyo ang eksaktong lokasyon kung saan nila ibabalik ang fairy soul ng ancient ancestor." Tumungo si Master Mag-era. "Masusunod, kamahalan." Nagmamadaling lumabas si Master Mag-era ng Imperial Sky Palace at dumiretso siya sa Sky Prison. Sa Sky Prison, nakaupo si Daryl sa isang gilid. Sobrang putla ng mukha niya at wasak-wasak ang damit niya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nakaka-recover ang katawan niya mula sa mga injury na nakuha niya mula sa Spirit Week. "Wala akong ginawang masama, pero mukhang dito pa ata ako mamatay. Sa Godly Region Sky Prison. Hindi pwedeng mangyari yun." Pinilit ni Daryl na umupo ng naka-cross leg at mag-focus na kumuha ng
Kapangyarihan na pwede niyang makuha. Kabanata 4494. Pero natigilan siya nang may narinig. Siyang yabag ng mga paa na papalapit sa selda niya. Mukhang isang tao lang naman ito, pero nararamdaman niya na sobrang lakas at makapangyarihan ito. Dumilat si Daryl at nakatitig lang siya sa pintuan ng Sky Prison. Ano, ipapapatay na ba ako ng 9 Heaven Emperor? Hindi nagtagal, dumating ang isang napakagwapo at matipunong lalaki na nakasuot ng gintong helmet, si Master Mag-era. Biglang kinabahan si Daryl pero ayaw niyang magpahalata kaya nakangisi. Siyang sumagot, ano, nandito ka ba? Dahil ipapapatay na ako ng 9 Heaven Emperor. Ang swerte ko naman na pinaglalaanan niyo ako ng oras. Galit na galit si Daryl. Kailangan niyang makatakas, pero wala siyang magawa dahil blinak ng mga ito ang kapangyarihan niya at ngayon ay sobrang hina ng katawan niya. Bilib naman ako sa'yo, nakakangiti ka pa rin kahit alam mong mamatay ka. Alam mo, sobrang taas ng respeto ko sa'yo. Ikaw lang yung taong nakilala kong kayang guluhin ng sabay ang godly region at fiend race ng walang kahirap. Napakamot ng ulo si Daryl at nakangising sumagot, ang bait mo naman, Master Mag-era. Ano, papatayin muna ako? Takot na takot si Daryl. Mukhang ito na nga ang katapusan niya. Natawa si Master Mag-era, Zero. Believe pa naman ako sa'yo kasi akala ko wala kang kinakatakutan, pero mukhang kagaya ng lahat, takot ka rin palang mamatay. Napakaraming paligoy-ligoy ni Master Mag-era. Alam ni Daryl na magsasayang lang siya ng laway kaya bandang huli ay ngumiti siya at sinabi, sige, bahala kayo. Patayin niyo na ako kung gusto niyo. Pagkatapos, pumukit siya. Tuluyan na siyang nawalan ng pag-asa. Chester, Dax, Yvette, Shannon, at iba pang mga kasama ko sa 9 Mainland. Magkita-kita na lang tayo sa kabilang buhay. Pero 10 segundo na ang nakakalipas, wala pa ring ginagawa sa kanya si Master Mag-era kaya naguluhan siya. Anong nangyayari? Nagtataka siyang damilat at sumalubong sa kanva ang Master Mag-era na nakartitig sa kanya halatang gulat na. Gulat, makinig ka, masasabi kong maswerte ka pa rin. Hinihingi ka ng fiend race bilang kapalit sa fairy soul ng ancient ancestor kaya hindi ka pa mamatay sa ngayon. Kahit noon pa ay ayaw na talaga ni Master Mag-era kay Daryl at kung siya lang ang masusunod ay matagal niya na itong pinatay at nagpipigil lang siya. Lumapit si Master Mag-era kay Daryl at hinayla ito para kaladkarin palabas ng Sky Prison. Ano? Uminda si Daryl sa higpit ng pagkakahawak sa kanya ni Master Mag-era pero hindi sobrang hindi siya makapaniwala sa mga narinig niya. Nakuha ng fiend race ang fairy soul ng ancient ancestor. Paano yun nangyari? Sandali, anong nangyari? Bakit daw? Kailangan ako ng fiend race bilang kapalit ng fairy soul ng ancient ancestor. Hindi sumagot si Master Mag-era at nagpatuloy lang ito sa paglalakad sa Sealed Fiend Mountain. Matapos kunin ang katawan ni Blaze, dumiretso si Empress Nuwa sa Sealed Fiend Mountain. Pagkarating niya sa itim na palasyo, nakita niya kaagad si Archfiend Antigonus na nakaupo sa trono nito at nilalaro ang Soul Requiem Stone habang sina Thoth, Ganon at iba pang mga fiend martyr ay tahimik na nakatayo sa tabi nito. Blaze, masayang bati ni Archfiend Antigonus. Kamusta? Pumayag ba yung Bobong Emperor na yun sa pagpapalit? Walang alam si Antigonus na hindi na pala si Blaze ang kausap niya, kundi si Empress Nuwa. Phew! Huminga ng malalim si Empress Nuwa at dahan-daang naglakad palapit. Kamahalan, pumayag silang makipagpalit. Kabanata 4475. Habang nagsasalita, napatingin Empress Nuwa sa Soul Requiem Stone na hawak ni Archfiend Antigonus. Mukhang importante ang batong yun para rito. Hindi kaya nandoon ang fairy soul ng master niya? Habang iniisip yun ni Empress Nuwa, bigla namang tumayo si Archfiend Antigonus at tumawa ng malakas. Magaling! Sa oras na mangyari yun, hindi na tayo matatalo ng kahit sino at hindi magtatagal ay maghahari na tayo sa buong godly region.
Walang mapaglagyan ang saya niya na. Makukuha niya si Daryl Darby kapalit. Ang Soul Requiem Stone, pag natalo niya, na ito, mawawalan na ng problema ang Fiend Race. Siyempre, hindi naman sila tanga para talagang isuko ang Fairy Soul ng Ancient Ancestor kaya wala na. Talagang makakatalo pa sa kanila. Napakagaling mo talaga, kamahalan. Sabay-sabay na lumuhod si Thoth ang iba. Pang mga Fiend Martyr at masayang. Pinuri si Archfiend Antigonus. At para hindi mahalata, nagmamadali ring lumuhod si Empress Nuo kahit na sobrang naguguluhan siya sa nangyayari. Bakit sobrang saya naman ata nilang makukuha nila si Daryl? Dahil dun, hindi na napigilan ni Empress Nuo na magtanong, kamahalan, anong gagawin natin kay Daryl Darby sa oras na makuha natin siya? Kumunat ang noo ni Archfiend Antigonus. At neritang sumagot, ano sa tingin mo? May naiisip ka bang magandang ideya? Ano, pumunta lang sa Imperial Sky Palace, naging bobo na si Blaze. Matagal na nilang problema si Daryl at bukod sa papatayin nila ito, ano pa bang iba nilang gagawin dito? Maging sina Thoth at ang iba pang mga Fiend Martyr ay naguguluhan ding. Tumingin kay Empress Nuo, ayos ka lang ba, Blaze? Ginayuma ka ba, nung mga bobong taga-Godly region na? Yun, alam mo naman na matagal na nating problema si Daryl Darby kaya ano pa bang gagawin natin sa kanya? Siyempre papatayin natin siya, naiiritang sagot ni Thoth. Ano, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Empress Nuo. Sobrang daming ginawang kasamaan ng Fiend Race na umabot pa sa pagkuha ng mga ito sa Fairy Soul ng Ancient Ancestor. Para lang makuha ng mga ito si Daryl. Ngumiti si Empress Nuo at nahihiyang sumagot, oo, alam ko. Ang ibig kong sabihin ay paano ba natin siya papatayin? Pinilit niyang magmukhang kalamado. Pero sa loob-loob niya ay sobrang kinakabahan siya. Binuking niya ba ang sarili niya? Tama na yan. Hindi na interesadong makinig si Archfiend Antigonus kaya naiinis siyang sumabat. Sa susunod na natin yan pag-usapan. Pumunta muna kayo kung saan magpapalitan. Sobrang desperado ni Archfiend Antigonus na makuha si Daryl Darby kaya hindi niya na napansin na may kakaiba kay Blaze. Opo, sabay-sabay na sagot ng mga Fiend Martyr. Dahil dun, nakahinga ng maluwag si Empress Nuo. Muntik na siyang mabuko. Nagmamadaling humabol si Empress Nuo sa mga Fiend Martyr. Sa isang bundok na nasa pagitan ng Imperial Sky Palace at Sealed Fiend ang Locust Von kung saan magaganap ang palitan. Pagdating nila, nandoon na ang libo-libong mga sundalo na pinamumunuan ng Nine Heaven Emperor. Nasa kaliwa nito ang mga opisyal, habang si Master Mag-Era naman ang nasa kanan nito. Natawa si Archfiend Antigonus at mapang asar na sinabi sa Nine Heaven Emperor. Bakit? Natatakot ka ba na baka hindi ako tumupad sa usapan kaya nagdala ka ng ganito aming sundalo? Nang marinig ito, sabay-sabay na nagtawanan ang mga Fiend Martyr na nasa likod ni Archfiend Antigonus. Manggilan nilang Fiend Martyr lang ang dinala ni Archfiend Antigonus kaya, kumpara sa mga kasama ng Nine Heaven Emperor, sobrang nakakatawa talaga. Dahil dun, galit na galit ang Nine Heaven Emperor, pero wala siyang intensyong makipag-asaran kaya walang emosyon siyang sumagot, itigil mo na yung mga walang kwenta mong sinasabi. Nasaan ang Fairy Soul ng Master ko? Tinignan ng Nine Heaven Emperor si Empress Nuo. Pasimpleng umiling si Empress Nuo. Para senadoryasan ang Nine Heaven Emperor, na wala pa siyang nakukuhang kahit anong impormasyon. Nandito siya. Itinaas ni Archfiend Antigonus ang hawak nitong Soul Requiem Stone at nakangiting. Nagpatuloy, huwag kang mag-alala. Ligtas siya rito at hindi ko siya sinaktan. 2. B. Continued.